Mga kapuso, live nga sa unang balita, Vice President Leni Robredo. Good morning po, Vice President Robredo. Batiin niyo muna yung ating mga nanonood. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Igan. Good morning po sa inyo, Yes, Susan. Susan Atreya. Ayan. Eksakto 1 year, yung napapanood natin kanina, campaign yun. Kamusta na ho kayo? Anong grado daw ang ibibigay nyo sa sarili nyo? Isa pinakamababa, 10 pinakamataas. As Vice President po ng bansa. Siguro 7. Siguro 10 for effort. Pero 7 dahil maraming balakid, maraming problema. Marami pang kailangan gawin. Kaya lalo pang pagsisikapan. Opo, diretsong tanong na po ito. Kayo ba'y kinakabahan, natatakot, o parang baliwala lang itong electoral protest po ni dating Senador Bongbong Marcos? Ano bang mga balitang tinatanggap nyo? Kung sa balita, maraming balita. Pero alam mo, kung merits ng kaso, wala naman dapat ipangamba. Dapat tumiwala tayo sa proseso. Maraming natatakot, maraming kinakabahan. Pero parati kong sinasabi, dapat tumiwala sa proseso, tumiwala sa institusyon. Kasi doon naman yung sandigan ng ating demokrasya. So naniniwala kayo matatapos nyo yung termino nyo, Vice? Naniniwala tayo. Alright, Vice, detalyihin lang po natin yung electoral protest. Nagbigay na po kayo ng paunang 8 million na sabi nyo galing sa inyo at sa tulong din ng mga kaibigan, ng mga taga-suporta nyo. At meron pa hong ikalawang installment, no, pagdating po ng Hulyo. Saan ho planong kunin itong ikalawang installment na ibibigay sa PET? Actually, yung unang installment, halong galing sa akin. Kaya napakasakit. Saka, hindi sa kaibigan hiniram sa mga kamag-anak. Isang bagay na kailangan pang paghandaan yung pagbayad, pero bago paghandaan yung pagbayad, paghahandaan muna yung 7 million for July. Ngayon, hindi pa nade-determine kung saan kukunin. Yung mga kamag-anak na hiniraman, willing pa naman magpahiram. Pero marami kaming legal questions na gustong itanong. Marami kasing gustong tumulong, pero hindi tayo makatanggap ng tulong kasi hindi tayo sigurado kung allowed yon sa ilalim ng batas. Kaya pinapaaral natin, sana pwedeng tumanggap ng tulong kasi kahit kamag-anak, nakakahiya din. So, lumalabas po, nangutang kayo Utang talaga, para lang utang dito sa talaga. electoral protest. Oho. Sino ba yung mga kamag-anak na yan? Para Baka pwede mo mautangan din. Pwede utangan, Yung mga dati namin nauutangan, mga first cousins ang asawa ko sa kakapatid. Isa pa ho sa nakikita ho, ito hong hindi nyo pagdedeklara sa SALN nyo ng Meralco shares nyo raw ho. Hindi Hindi yung totoo. Siguro dapat tingnan yung SALN. Kasi kung titingnan yung SALN, naka-declare siya under business interests. Hindi lang siya naka-specify dun sa may mga amount. Pero dun sa business interest, kung tingnan, nakalagay dun. Business interest, isa dun yung Meralco shares. Yung Meralco shares, ang worth 95,000 pesos. At naka-declare yun. Ito ba, isa pa sa pinupukol sa inyo, yung pondo sa HADSI o sa pag-ibig, nagamit daw sa mga biyahe. Ano bang totoo bang nangyari doon? Hindi raw kaugnayan ng trabaho nyo na? Hindi yun totoo. Siguro mas mabuting tanungin, HADSI sa kapag-ibig. Pero alam mo, pag government official ka, bago ka umalis, kumukuha ka ng travel authority. At nakasaad sa travel authority kung pwede mong i-charge sa gobyerno o hindi. Madali naman yung i-check kasi yung travel authority ko nasa Malacanang. Lahat na travel authority ko galing sa Malacanang. At yung mga past kong travels abroad, wala pa akong chinarge sa gobyerno. Yung nagsusponsor ng mga travels, parati kong, pag ako naiimbitahan, parati kong tinatanong kung yung nag-iimbita ba, sasagutin yung gastos. Kasi kukonti lang naman yung pondo ng opisina namin. Hindi pwede. Siguro yung ibang biyahe pwede, pero hindi pwede lahat na biyahe. Yung lahat kong biyahe paglabas ngayon, yung personal kong yung gastos ng pagbiyahe at ng eroplano sa hotel, wala pa akong sinacharge sa gobyerno. Pero yung sa HADSI, hindi ka man parang nagsisisi na nag-resign ka? Kung hindi, nangyari ba yung kadamay, yung pag-okupa sa Bulacan? O nung nandun kayo, nakikita mo na mangyayari yun? Isa na talaga siyang posibilidad. In fact, madalas ko siyang i-discuss during cabinet meetings. Kasi nakita talaga natin na napakaraming pabahay ng gobyerno, andyan na yung bahay, non-occupied. Yung kadamay nung nasa HADSI pa ako, ilang beses yung amin dialogue. Okay. Kasi marami nga silang hinihingi din na tulong galing sa pamahalaan.
Yung kung ang tanong pagsisisi, hindi siguro pagsisisi yung tamang Termino. termino, mas nangihinayang. Nangihinayang kasi nung pumunta, nung nanungkulan ako bilang HODC chair, nakita ko yung mga problema. At nakita ko din na marami tayong pwedeng maitulong. Pero mahirap naman kasing ipilit. Mahirap ipilit na parang hindi, yung pakiramdam ko hindi ako welcome sa cabinet. Mahirap yon kasi para sa bayan, dapat nagkakasundo yung lahat na cabinet members saka yung presidente. Pero sa ba kayo binigay na lang sa kadamay yung bahay? Ako, ano yun, masalimuot. Sang-ayon ako na dapat yung gobyerno binibigyan ng mas maraming benefits yung mga mahihirap, lalo-lalo na yung hindi kaya maghulog para sa bahay. Pero yung paraan, baka kailangan pag-isipan kasi hindi siya pwedeng maging, alam mo, maging president. Okay. Politika tayo, hindi ka ba naguguluhan sa mensahe ng Pangulong Duterte na parang kakampi ka, pero yung mga malapit sa kanya, iba yung kinikilos laban sa'yo? Naniniwala ka bang may alam dito ang Pangulo o talagang siya ay nasa likod at sumusuporta pa rin sa'yo? Ako yung lahat na pagkikita namin ng Pangulo, yung personal na pagkikita, wala naman siyang pinapakitang masama. Okay. Lahat na, yung pinakahuli, nagkita kami sa PMA, nagkita kami sa PNPA. Kahit pagkatapos na yon nung lahat na kaguluhan, lahat na intriga, maganda pa din yung pakikitungo niya sa akin. At yun yung pinapanghawakan ko. Kahit iba yung, parang iba, sabi mo nga, kahit iba yung signals galing sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi sabi ng Pangulo, tama na yan, wag ka na sampa ng impeachment. Abay, nakakadalawang punta na sa Kamara eh. Tapos yung iba pang mga pronouncement, iba rin yung kinikilos sa mga galamay niya. Yung mga termino sa ganon, civil lang ba ang Pangulo sa inyo o sincero? Ako mahirap sabihin. Ako sana sincero. Sana sincero, mahirap sabihin. Pero ako kasi parati kong, ang gulo-gulo na eh. Parang parati kong pinangahawakan kahit ko konti lang yung pag-asa na magiging maayos pa din. Yun pa din yung pinapanghawakan ko. Kasi tingin ko, para naman sa bayan natin, kahit maraming mga hindi pinagkakasunduan, dapat panghawakan pa din yung mga puntos na pinagkakasunduan. Vice, yung stand po ng LP Congressman na huwag suportahan yung impeachment laban kay Pangulong Duterte, kayo ba yung nakonsulta dyan? Nakonsulta tayo at parating ko naman sinasabi na sila yung magdidesisyon para sa sarili nila. Gagalangin natin kahit ano man yung desisyon. 2 beses na nagkaroon ng pagpupulong at yun talaga yung desisyon ng mayorya. Kaya naman nirerespeto natin. Yung electoral protest po ninyo, yung ba'y sinusuportahan din kayo ng Liberal Party? Ano ba yung role nyo ngayon sa LP? Ako yung designated na chairman kasi nasa constitution ng LP kung sino yung highest elected official galing sa partido. Siya yung mag-chairman. Pero yung day-to-day na management ng party, nakaatas yun kay Senator Kiko Pangilinan kasi siya yung president. O yung palit ulo naman sa UN, ako, Diyos ko, ayan na. Naging Ano ba controversial. nangyari doon? Sumulat kayo sa PNP, pero walang sagot ba? Tapos tinuloy nyo pa rin. Ano bang nasa likod nun? Yun, imbitado tayo magsalita sa magsalita. isang UN conference. Hindi tayo makakapunta. Okay. Yung pakiusap nila kung hindi makakapunta, kung pwedeng video message na lang. Okay. So, nagpadala tayo ng video message. Nagsulat tayo January pa. Yung UN ay March. Sumulat tayo January sa PNP, saka sa DILG. Tinatanong natin kung ano yung... Actually, enumeration siya ng mga tanong, mga Kasama detalye. yung palit ulo doon. Hindi pa Hindi kasama pa. yung palit ulo. Ang hinihingi namin yung statistics. Okay. Yung bilang, yung detalye. Iba-iba yung number eh. Oo. Pero hindi tayo sinagot. Kaya kung hindi tayo bibigyan ng datos, syempre pagbabasihan natin kung ano yung available. Yung available galing sa mga media outlets na halos consistent naman, galing sa report ng Human Rights Watch. Galing sa report ng iba pang mga ahensyang pinag-aaralan yung sitwasyon dito sa atin. After tayo lumabas nung sa video para magbigay ng statement, magbigay ng report, saka parang lumabas yung PNP na kinokorrect yung figures. Ako naman, hindi na siguro kailangang i-correct kung sinagot yung ating pangangailangan. Pero syempre, dahil hindi available sa kanila, ibabase natin sa kung ano available. Yung palit ulo, dinedeny yun. Pero alam naman natin na after ko binigay yung statement, naglabasa na.
Naglabasan na yung mga testigo na totoong merong palitulo. Anong pakiramdam nyo na nung lumabas yung Naga Leaks na binubuhay na, kasi wala na si Jesse Robredo no? Pero parang pinasasama ang kanyang pangalan na sangkot sa droga at weteng na yun daw ang pinagkukunan ng yaman ng pamilya. Paano po ninyo haharapin ito na magiging bahagi na rin yata ng mga impeachment complaint laban sa inyo? Ako, alam mo, unang-una, parang hindi naman sila nagtagumpay. Okay. Hindi sila nagtagumpay kasi halos walang pumansin. Siguro walang pumansin kasi obviously kasinungalingan. Lalong-lalo na sa Naga. Lalong-lalo na sa Naga, hindi siya nag-gain ng traction. Kasi yung lahat na taga-Naga alam na hindi totoo. Yung sa akin lang, parang nag-take offense lang ako dahil ako okay lang akong tirahin kasi public official ako. Okay. Pero yung asawa ko wala Wala na na eh. Hindi mapagtanggol yung sarili. Hindi niya may papagtanggol yung sarili niya. Siyempre ang umalma yung kanyang pamilya. Yung mga kapatid, kahit yung mga anak ko umalma. Tingin ko hindi patas yung laban. Kasi unang-una, hindi sila pareho ninyo na nasa media na kung ano sasabihin, magiging accountable kayo. Siya, buwelong-buwelo siya magsinungaling kasi tumatago Tsaka siya nakatago, sa... no? Nakatago siya, yung personalidad. anonymous. May kilala ba kayo kung sino nasa likod nun? Alam niyo na? Alam namin kung sino nasa likod. Sino? Yung question. Yung question Anong pangalanan Sino na? nasa likod Anong niyan? pangalanan? Paano mapuprove? Inuulit ba pangalan nung nasa likod niyan? Hindi ako. Mas marami ka yatang alam. Hindi naman, hindi naman. May clue lang. Kasi ito, kagaya ng isang nawawala, yung Emilio Aguinaldo. Ano bang alam niyo doon? Na ito raw nagbubulgar na nung mga anomalya ni Secretary Jesse. Bigla daw nawala. Ano bang latest ho doon? Tinanong nga namin sa police, tinanong namin sa NBI kung meron bang report. Kasi ito parang sinasabi na wala daw, tapos yung asawa ko daw yung nagpapatay. Oo nga. Tingin ko lahat sa Naga alam naman na wala namang capacity yung asawa kong gawin yon at hindi niya yung gagawin. Yung police wala siyang record, pero yung NBI may nakuha kaming record na nagsabi na inimbestiga nila. At yung pag-imbestiga nila, walang foul play na nakita. At hindi nga sigurado kung talaga namatay. Natagpo na ba yun? Hindi eh. May maraming reports na buhay. Pero conflicting yung reports. Mahirap pag-comment kasi hindi Okay. naman talaga natin alam. Yung pag-aari daw ng gusali, huwag na natin banggitin kung saan. Pero Quezon City, sabi may unit daw kayo mag-asawa, pero yung buong building daw pag-aari. Dalawa, opo. So, ano to, katang-isip na naman po, Vice, at bahagi lang ng paninira sa inyo? Alam mo, nakakatawan yan. Kasi yung unang accusation sa akin, nung ako kumandidato bilang congresswoman, yung tinitirhan daw namin dito sa Quezon City unit, hindi ko daw dineclare sa SALN kahit sa amin. Yun, hindi yun nakadeclare sa SALN kasi sa mother-in-law ko yun saka sa sister-in-law. Siyempre, naman. hindi ko i-declare, nakatira kami dyan. At mo inaangkin, no? Inangkin na talaga namin kasi kami yung nakatira pero hindi pa naman sa amin binibigay. Yun yung issue dati na yung unit daw na tinitira namin hindi dineclare. Ngayon na vice president na ako, hindi na lang yung unit. Yung buong building amin na at yung pag may-ari ng building, meron pa siyang isang building sa Quezon City din, akin din. So dalawa na yung aming building. Yung sa akin kasi kung totoo yun, di mag-file sila ng kaso. Diba? Madali naman kunin yung mga dokumento. So, itong mga intrigang ito, pag nag-iisa ka, naiiyak ka ba sa sama ng loob o anong ginagawa mo? Actually, hindi. Kasi yung lahat na binabato sa akin, walang katotohanan. Hindi talaga tayo nababother. Vice, at natuloy ba yung dinner niyo with President? Hindi pa, Hindi hindi pa. pa. Anong Hindi grado pa. bibigay niyo sa Administrasyon Duterte? 1 year. Ingat ka, nako, Diyos ko. May hirap naman. Tingin ko unfair para sa Pangulong bigyan ko ng grado yung administrasyon na to. Kasi unang-una, hindi pa nga isang taon. Marami naman, yung lahat na nagsisimula, maraming problema. Marami tayong sang-ayon, marami din tayong hindi sang-ayon, pero tingin ko unfair na bigyan ko ng marka. Yung 2022 plans, masyado pa hubang maagang pag-usapan, ano? Wala ako. Isang taon pa lang. Alam Okay. naman siguro ng lahat na wala tayong ambisyon magpangulo, kaya walang 2022 plan. Pero ang VP Okay. din ho, hindi nyo rin ho pinangarap. Pero VP kayo ngayon. Pero parang ang layo yata ng Nakaguhit VP sa sa palad pagpapulo. yan. Okay, naku, wala na po tayong oras at kung nabitin kayo, sa DCBB, sa News TV, magpapatuloy po si Vice Bitin. President Leni Robredo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak Maraming sa salamat, oras. maraming At sana nasagot ho yung mga nais yung itanong sa kanya.
Pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, binuo pa niya, Maria Leonor Leni Robredo. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you.